Kalayaan. Hoy! Terminolohiya ang tila kay daling bigyang kahulugan. Pinatay niyo ang Sa asawa ko! imahe nito'y isang ibon. Sa himpapawid ay may layang lumipad. Hoy! Sa bawat pagaspas, niyaong mga pakpak, Hoy! Ano ginawa mo hindi sa anak ko? lubos, hindi tiyak, kung saan mapapadpad. Animoy katutuwang bagay sa mga taong mula pagsilang nakatamasa. Tila pribilehiyong walang halaga sa mga mata nitong makabagong madla. Mali nitong paggamit ay talamak, pagpatay, pagnanakaw, pangingikil, at ang labis na paggamit, ang pag-abuso sa kapangyarihan. Isang tabak na may magkabilang talik. Sa mga kamay niya ang pantas ay biyaya. Ngunit sa kabilang banda, disgrasya. Sa kamay niya ang mangmang. Dugo, pawis, sa ibang salita'y buhay ang naging kabayaran. Buhay niya ang mga bayaning buong tapang na naghimagsik laban sa mapang-aping kuko itong sa lupai pawang pilon lamang. Sa kabila nitong malaking sakripisyo, sa kabila nitong hindi matayang pagtanak, pagbubo nitong dugo, makakaya ba nating suklian? Makakaya ba nating tumbasan at pahalagahan yan ang kalayaan? Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang mananatiling tanong sa ating isipan. Totoo bang itong kalayaan atin nang nakamtan? Diba? Ay girls, nabalitaan niyo na ba yung kumakalat na chismis dito sa school? Ano na naman yun? Baka kung ano na naman yun ha. Last time, mutik na tayo mapahamak. Hoy, hindi na. Swear, iba na talaga this time. Ay, ano nga yun? Yung about nga raw kasi sa tributo ni Pugot. So, ano, chika? Eto na nga. This past few years kasi, there were a lot of stories about this so-called hiwaga ni Pugot. Hiwaga ni Pugot? No. Ayon sa sabi-sabi, there are numerous cases tungkol sa mga students na bigla na lang nawawala. Then, after a day, matatagpuan na lang sila malapit sa revolto ni Pugot. Uy, oo, naririnig ko na rin yun. Ang creepy pa nga eh. Tapos, ang sabi pa daw, nagaan yung tao siya para makahanap ng bibiktimahin niya. Nakakatakot siya, di ba? Uy, oo. Seriously guys? At your age, naniniwala kayo dyan? Kala ko naman kung ano na. Abdon, Present. Alesmo. Miss Alesmo. Alesmo! Absent na naman ba si Miss Alesmo? Oriada. So sa tingin nyo, ano ba ang naging magandang epekto ng meeting? Wow. Miss Alice, pumasok ka pa. Actually, ang aga mo para sa next subject. Of course, not to brag. Mabuti na talaga ako sa estudyante. Tinatawag ngayon na bundok buntis ay doon ang pinapatay si Andres Bonifacio ni Emilio Aguinaldo. At kasi sinasabi doon na kasama niya yung kanyang kapatid. Pero hindi sila nailibing ng maayos. Class dismissed. Thank you, Miss. Miss Alessi, if gusto mo talagang graduate, meet me at my office. 3 p.m. Sharp. Tapos na rin. Tapos tayo girls. Di ba pinapatawag ka ni Miss Piusa? Uy, oo nga. Di ba importante pag-uusapan? Uy, hindi yun. Okay lang yun. Pwede naman siguro pagpabukas yun. Tumigil ka nga. Akala ko ba, mag-graduate tayo together. Tara na! Hoy girls! Nakausap mo na si Miss?
tinatayo mo dyan? Pumasok ka na. Kaya kita dito. Look at your records, Miss Alice. Halos wala kang pinasa. Gawain ba yan ng isang graduating student? With those actions of yours, sa tingin mo, magiging proud ang parents mo sa'yo? Answer me, Miss Alice mo. Bakit? Sa tingin mo ba gagraduate ako? Kung nag-uusap lang tayo rito? Yan, yung attitude mo na yan. Late pumapasok sa classes. Hindi nag-iintindi ng schoolworks. At puro kawalwal. For someone na matalino, napaka-disappointing ng performance mo. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, Miss Alesco. Okay, fine. Since hindi ka rin naman nakikinig sa mga sinasabi ko, I'm giving you a special task. Take it or leave it. If gusto mo talagang graduate, then do as I say. Sige. Uy, ano yan? Ay, ito kasi. Tama naman. Huy, teka lang. May sasabihin ako sa inyo. Nakakainis kasi talaga. Hindi ko kasi mag-gets kung anong purpose ng pinapagawa niya. How the hell is that going to help me in any way? Ha? Bakit? Ano bang pinapagawa niya? Research about KKK and its importance daw sa independence ng Pilipinas. Tapos, ewan ko ba dun? May paki-study pa? Kahit pa ba nansinsin for you? If that's the only way para makagraduate ka, di ba dapat umpisahan mo na? Pinag-iisipan ko nga kung gagawin ko ba o wag na lang. Kakatamad kasi. Hoy, ano ba? Napag-usapan na natin yan, di ba? Sabay-sabay tayong graduate. Kaya please lang, babe. Kahit gaano pa ka-ridiculous, work on it. At saka, for once, malay mo umuwi na sila para sa'yo. Malay mo, maging priority ka na nila. Malay mo, if you finish this, maging proud na sila sa'yo. Paano kung hindi? Paano kung pinapasok ko lang pala yung sarili ko? I've been waiting for them all this time. I doubt they would show up. Pero Lee, nandun kami. You won't be alone. At saka, magkakasama tayo. Kapag aakyat ka na ng stage, kami pang kauna-unahang papalakpak para sa'yo. So, let's finish this whole together. Kaya, Lay, tapusin mo na kung dapat mong tapusin. Tama. You got it. Here, it's done. This isn't good enough. You have plenty of time, Miss Alesmo. Ulitin mo. I don't get it. Ano pong mali sa ginawa ko? Sabi niya, KKK revolution daw. Sasabihin niya, mali. Significance ng kalayaan? Can't you read it? Ang linaw-linaw, oh. Kainis. Bakit? Ano ba ang kalayaan para sa'yo? Ako ba kausap mo? Dugo, pawis at buhay. Yun ang mga naging kabayaran sa kalayaan tinatamasa natin ngayon. Oo, alam ko. Maaaring alam mo, subalit hindi mo naman lubusang naiintindihan. Ngunit alam ko na darating din ang araw na magiging malinaw sa'yo ang lahat. Okay. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Hoy, ikaw. Alam ko na sikreto mo. Kidnapper ka lang. Alam mo ba, ako din may sikreto. I miss them so much. Naisip lang nila ako. Alam ko na. Kunin mo na lang kaya ako.
Sakit ng ulo ko. Pang oras na. OMG. 11:37 na? Ano ba yan? Walang signal. Walang signal. April ka. Parang kilala ko yun. Ha nga? Kuya! Yeah, wait. Do you know this place? Magandang araw mga Ginoo. Magandang araw din sa inyo. Malagay pagdating sa aking tahanan, naway maging komportable ang bawat isa sa inyo. Ituring ninyo inyong sarili itong aking tahanan. Mukhang magiging nakabulungan ng pagtitipon na ito. Balita ko idadala dito ng mga respetado at kahangahangang tao. Walang duda sa inyo. Balita ko'y darating si Dr. Rizal. Nagagalak ako na makadakpalad ang isang galang-galang na tao. Salita mo ba lang ay batid ko ng malaki yung pagharap kay Dr. Rizal din ang Bonifacio. Siyang tunay din po. Sino ba naman ang hihahanga sa kanya mga nakangkal? Hindi ko masisisi ang mga taong hahanga at patuloy na humahanga sa kanila. Pagbati mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal ko kasamahan. Pagbati Ginoong Rizal. Anong galak ang makitang tayo nagkakatipon sa dakong ito? Taglay ng isang layunin ng pagkakaisa tungo sa pagbabago. Nais kong salaysayin sa inyo ang matagal ng planong naglalaro sa aking isipan. Nais kong magtatag ng isang samahan na may layuning makamit ang mga sumusunod. Una, pagbukluring o pagkaisahin ng ating bansa. Ikalawa, ang pagtataguyod ng mga reforma tungo sa pagbabago. Ikatlo, pagbibigay suporta at pansin sa edukasyon, agrikultura at komersyo. Pang-apat, ang malabanan ng anumang karahasan at hindi makatarong ang gawain. Ikalima at panghuling layunin, ang mapaigting ang pagtutulungan at pag-iingat ng bawat kasapi ng ating samahan. Inaasahan ko ang inyong buong pusong pagtugon at pakikipagkaisa. Inihiling ko na sana ay magbunga ang pagtitipong ito. Salamat at magandang araw sa inyong lahat. Sorry. Wrong room. Pa ako naglalakad. Sakit na sa paa. Asan ba kasi ako? Ay, naliligaw ba ako? Asan na ba kasi yung mokong na yun? Sigurado ko siya yung kausap ko. Ha, baka naman naglo-lucid dreams ako kaya ang realistic. Kakainom ko na ba to? Side effect na ba to ng alcohol or something? People are weird here. Pilipinyanas sila kanina, yung init-init sa Pilipinas. Wait a damn minute. Baka naman nasa pas ako. No, it can't be. Pero, yung nakita ko talaga kanina, kamukhang kamukha niya si Rizal. Baka naman namamalikmata lang ako. Or baka naman nagsushoot lang sila, nagfi-film for something. Tsaka, paano ko babalik sa pas? Wala pa ring signal. Huh? Katulog na naman ako? You must be kidding me. Nasaan ba talaga ako? Binibini, nais mo bang malaman kung nasaan ka? Ikaw!
Ikaw nga yun! Kinidnap mo ako, no? Hoy! Sumagot ka nga! Stalker ka ba? Kaya ka nga si Miss Joanne. Isa pa siyang baliw. Baka nga, tayo na at baka tayo pang mapagdiskitahan na. Ha? Nasaan na yun? As na bakihon. Hindi ba siya ang Dr. Jose Rizal? Rizal? Dr. Jose Rizal? Ari, Hindi ka nagkakamali. Andyan ka pala kanina pa kitang hinahat. Ikaw ay pawang taga-saksila mong binibini. Kung kaya't maaari bang itikong mo lamang ang iyong bibig? No. Gently. Binibini! Binibini! Binibini, maaari bang uminto ka muna, Binibini? Hayaan mo ako makapagpaliwanag sa'yo. What? What's all this? Bakit ganito? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang nangyayari sa paligid mo, Binibini? Bakit? Lahat na nangyayari to, totoo? Ay bakit niya ako nandito? Ah, so you are the one who did this. Ay sino ka ba talaga? Totoo nga yung mga sabi-sabi. Ikaw ang pinili ko, Binibini, sapagkat alam kong kailangan mo rin ito. Ay ano ba pinasasabi mo? Iba ginusto mo to, Binibini. Para sa'yo ito. What do you mean? Ayoko na nga dito. Take me back. Why am I even here? Iintindihan mo rin ako, Binibini, kung bakit mo ito ginagawa at kung bakit ikaw napili ko. Ano bang ginawa ko sa'yong masama para gawin mo sa akin to? This is nonsense. Kamusta? Bawiin mo sinabi mo. I don't believe this. Wala ako sa past. Wala ako sa past. Binibini, kahit itanggi mo yan sa iyong sarili, naririto ka na. Why? Are you some kind of powerful or something? Bakit kasi ako? Let's say, andito nga ako sa past. Eh, ano namang gagawin ko rito? At hindi ba mababago ang future? Huh? Binibini, marami akong gusto mong matuklasan. Ngunit huwag kang mag-alinlangan sapagkat naririto ako upang gabayan ka. This is insane. You are ridiculous. Paano ba naman nangyari yon? Eh, imposible nga yon. Binibini, alam ko namang maniniwala ka lamang sa akin kung ikaw na mismo ang makakasalamuhan nila. Ngunit, kailangan inaangkop ka muna sa panahon. Hindi ito maaari. Kailangan na magsiklab. Ang revolusyon! Pinagagala kitang makita. Ano't ako'y iyong pinatawag? Alam kong nabalitaan mo na ang pagdakip ni Dr. Rizal. Siyang tunay. Batid ko'y wari niya nito. Ngunit bilang isa sa mga tagahanga ng Ginoo, ito'y nakakapanghina para sa mga Pilipino. Hindi ito kanais-nais. Bagkus ang nais lamang nito ay reforma at pantay na karapatan. Na siyang pinagkait sa atin hanggang sa uli. Kung kaya't kailangan natin ng revolusyon laban sa mga Kastila. At kinakailangan ko ang iyong tulong. Di ba pinangako ko sa'yo na ikaw ay aking gagabayan? Kung kaya't hindi ko hahayaan na mapahama ka rito. Kahit na hindi ko nga alam paano ko papasok dun. Ngunit, ito ang unang daan. Kung kaya't kailangan mo na itong umpisahan. How? Narinig ko na si Dr. Rizal daw ang presidente ng organisasyon. Kahit ako'y nahikayat na sumali. Ayan nga ang aking nakinig ko kaya ako ay napahito. Ngunit hindi ba siya hinuli at ipinatapon? Si Dr. Rizal naman ay katangi-tangi kung kaya ako ay naniniwala na kaya niya mapatakbo ang organisasyon kahit pa nasa ang ibayo ito. Oras na rin naman para tayo makalaya sa mga Kastila. Sila'y sukdulang malulupit. Tama lamang na tayo naririto. Ikaw, Binibini, ano't naparito ka? Ha? Kasi gusto ko ng kalayaan? Ano, tila hindi ka sigurado, Binibini. Ito ay isang revolusyon. Ako'y lubos na nagagalak sa inyong naging pagdalo. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ang daan.
Ito ang susi sa matagal na nating inaasam. Tayo'y lalaban para sa ating kalayaan. Para sa kasarinlan. Para sa ating bayan. Itaas ang mga tabak! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Anong iyong nais, Binibini? Binibini, may importante pa akong tatagpuin. Kung wala kang sasabihin, may higit pa. Gusto ko sumali sa KKK. Ang katipunan ay hindi biro, Binibini. Dugo ang kabayaran. Sigurado ka ba sa iyong sinabi? Kung gayon, ikaw ay makipagsando ko. Ang pagtitipon na ito ay para sa mga bagong miyembro. Kinagagala ko ang iyong pagsali. Ang bakas na may iwan sa ating mga palad at ang bawat patak ng dugong tutulo mula rito ang siyang magsisilbing katibayan ng pagsumpa nitong katapatan. Sino yan? Anak ng bayan. Ano't isa tayong organisasyong walang presidente. Andiyan naman ang Supremo. Ngunit hindi siya ang ating presidente. Isa lamang siyang hamak na tagapaghatid ng mensahe. Ano ang ating organisasyon kung wala tayong presidente? Siyang tunay, tila katakataka. Pwede ba kitang matulungan? Binibini, ito'y hamak na simpleng gawain lamang. Kaya ko na ito. May gusto lang akong sabihin. Ano yun, Binibini? Ang ibang miyembro ay hinahanap ang honoraryo presidente. Binibini, ang ating presidente ay mayroon pang ibang katungkulan. Alam ko ang totoo. Hindi ko man maipaliwanag. Pero alam kong hindi siya makakalis doon. Inaatasan kita. Puntahan mo si Dr. Rizal sa Cavite at itakasin. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan upang makausap siya. Mailakas. Susunod. Saan ang inyong puntang? At anong kailangan nyo? Nais kong pagamat ang aking anak ng buhay. Magandang araw. Magandang araw din sa inyo, Bino at Binibini. Ano nga kayo may paglinipin? Ang aking anak ay bulag. Ngunit meron pa akong isang bagay na nais iparating sa iyo. Tungkol saan? Katipunan. Ano ang katipunan? Ukol ito sa aming planong pagpapalaya sa mga Pilipino laban sa pamahalaan ng Espanyol. Anong iyong ibig sabihin, Ginoo? Sumama ka sa amin. Nais ka namin gawing pinuno. Pangunahan mo ang aming samahan sa pagsugod at pakikipaglaban sa mga Espanyol. Pagpaumanin mo, Ginoo, ngunit sa ganitong pamamaraan ng paglaya, hindi pa handa ang mga Pilipino. Ngunit ito na lamang ang tanging para mapalaya ang mga Pilipino. Kailangan namin ang iyong tulong. Ngunit sa ganitong pamamaraan, hindi natin masisigurado ng tagumpay sapagkat hindi sapat ang ating mga armas na panlaban sa mga Espanyol. Sandali lang. May nais akong itanong. Ano yun, Binibini? Susundin niyo ba ang payo ni Dr. Rizal? Sa tingin ko, totoo ngang hindi pa tayo handa. Ang payo ng Dr. Rizal ay siyang susunod. Ngunit ang revolusyon ay siyang magpapatuloy. Ngunit marami tayong isasakripisyo. Siyang nararapat para sa kalayaan ng ating bayan. Ano ba kasi ang kalayaan? Ang magkaroon ng sariling kakayahan,
ang magkaroon ng sariling boses. Ngumiti ng walang hadlang. At ang maibalik kung ano ang ating. Paano kung hindi yun ang nais nilang kalayaan? Paano kung kagaya ni Dr. Jose Rizal na ang nais lamang ay reforma? Hindi man lahat ay pare-parehas. Hindi naman lahat iisa ang hinahangad na kalayaan. Ang iba, kailangan lamang bumitaw para makalaya. At tayo namang mga Pilipino, kailangan makipaglaban para sa ating kalayaan. Ano naman na itanong mo ito, Binibining din? No reason. I mean, walang rason, Supremo. Ako naman ang may tatanong sa iyo, Binibining. Hindi ka tubo dito, tama ba ako? Ha? Ano po? Isa kang dayuhan. At tila iba ang iyong pananalita. At ano yung bakal sa iyong ngipin? Tanyag ba yan sa inyo? Tama. Hindi ako taga rito. Taga ibang bansa ako. Doon ako'y pinanganak. Ngunit ako'y isang Pilipino. Mahusay ng isang kagaya mo ay lumalaban para sa kalayaan. Siyempre, maaasahan niyo ako. Maraming salamat, Binibining Lee. Nawa, sa paglaya ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay hindi abusuhin ang kapangyarihan at ang kalayaan. Mukhang nalalapit na ang revolusyon, Binibining. Napipigilan ko. Kasi namang di dapat mangyari sapagkat wala dapat na bago sa kasaysayan. You are kidding me. They all die. Alam nating dalawa na matatalo sila. Na walang patutunguhan ng pinaplano nila. Naggaya ng sabi ni Dr. Jose Rizal na hindi pa sila handa. Na siya namang dapat mangyari, Binibining. No, we have achieved so much and we can't lose. Ito ay nakatatak na sa kasaysayan. At ito ang dahilan kung bakit malaya kang nananamnamang araw-araw sa kasalukuyang panahon. Then, anong reason ng pagbabalik ko dito? Kung hindi mo naman ako hayaan na makialam. Nais kong matuto ka, Binibining. Nais kong maranasan mo ang hirap. At maging desperado ka sa kalayaan. At asamin ang layunin na hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa panglahatan. Hawad ko ba sa'yo? Napakalabo mo. Unti-unti na nilang natutuklasan ang tungkol sa katipunan. Kinakailangan na natin humanap ng panibagong lingga. Akin ay pababatid sa mga kasapi ang dagiang pagisan. Alam mo ba, ang ano, yung mga usap-usapan lang. Ang usap-usapan? Tungkol sa KKK? KKK? Ano ba yung sinasabi nilang pinapangunahan ni Rizal ngayon? Parang narinig ko na yun. Ang KKK? KKK? Sa wakas, unti-unti na nagaganap ang ating mga ninanais. Ang lahat ng ito'y pangarap lamang kung hindi dahil sa pagkatayo ng isang grupong tulad ng Katipunan. Itong sinimula ng Supremo ang magsisilbing miksa sa pagsibol ng pag-asa sa kalayaan na ating inaasam-asam. Kahit tagal na nating nagtitiis sa mga naghahari-harian sa ating bayan. Ang mahalaga sa ngayon ay may pagpatuloy natin na pagpapalaganap ng Katipunan sa pamamagitan ng pagpaparami at papalakas nito tungo sa pagbabago na matagal na nating nais makamtan. Pati nyo, saan ka patutungo? O kuya, napagawi ka rito. May problema ba? Nais lang kitang bigyan ng babala patungkol sa mangyayaring revolusyon. Revolusyon? Anong revolusyon? At bakit alam mo ang bagay na ito? Saan ka pupunta? Kailangan ko makausap ang punong madre sa konbento. Ano yun? Ayun na hindi mo na kailangan pang malaman.
this can be happening. I want to stop them so bad. Nalalapit na ang pagpukaw sa tinakdang pambansang bayan, Binibini. Everything is going downhill. But I can do anything. Ayos lamang yung Binibini sapagkat ito ang kabayaran kapalit ng ating kalayaan. Magandang araw po, mahal na punong madam. Anong dahilan ng iyong pagparito? Pagpaununhin niyo po ang aking pang-aabala sa inyong, ngunit may nais lamang po akong idulog at sabihin sa inyo. Sige Iha, sabihin mo na ang iyong nais. May nakapagsabi po kasi sa akin patungkol sa pinaplanong pag-aaklas ng mga tao laban sa Espanya sa pamagitan ng isang madugong rebelyon. At saan mo naman nalaman itong revolusyong sinasabi mo? Ito po ay isang babala mula sa aking kapatid. Pinalaan niya po ako patungkol sa rebellion na magaganap. Narinig niya lamang po ito mula sa mga tao sa Diario de Manila. Naiintindihan ko, kailangan itong maipaalam sa kinauukulan. Napakadami ng biktima ng hindi makataong pakikitungo ng mga Espanyol. Ito'y lalong dumarami pa. Kung kaya't kailangan nating tumindig at lumaban laban sa kanilang pang-aapi. Sa gabing ito, ang buhay natin nakampas sa isang malaking panganib. Ilang gabi na lang, sa gabi ng ika-29, sisimulan natin ang revolusyon! Ilabas niyo ang mga sedula! Pagmasdan niyo ang aking papel na pangalipin sa ating lahat! Kailangan na nating wasan ng ilang daang taong pangalipin sa atin ng Espanyol. Kulang man tayo sa bilang at armas. Malakas man ang kanyon at baril ng mga Espanyol. Tayo lalaban hanggang sa ating huling hininga! Taas ang mga sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Oh, mukhang sasama ka pa. Akala ko ba'y takot kang mamatay? Kailangan nila ako. Kahit konti lang. I want to help. Ngunit, akala ko ba'y alam mo nang matatalo ang katipunan? Bakit sasama ka pa? It doesn't matter. Diba? Doon naman nag-uumpisa ang pagbabago. Great things would come out of it. So, I'll help. Ang nasasakdal, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonta. Nasalang rebelyon, pagtatangka ng masama laban sa bansa ng Espanya. Ang hatol, nagkasala. Maganda! Consumatum est. Ito na ang simula. Supremo, may dumating pong imbitasyon mula sa dako ng Cavite. Mayroon daw pong alitan sa pagitan ng pangkat ng magdiwang at magdalo. Magsasagawa raw po ng pagtitipon upang ayusin ang nasabing alitan. Naintindihan ko. Agad-agad tayo magtutungo doon upang mamagitan sa dalawang muka. Mukhang kailangan na ng ating bansa ng isang gobyerno o isang pamahalaang mamamahala. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng katipunan sa dako ng Maynila. Libat ang katipunan na ang tumatayong gobyerno ng ating samahan? Ano't kailangan pa natin magtatag ng panibago? Hindi niyo ba hindi kilala ang kapangyarihan ng ating Supremo? Hayaan mo may payag niya ang kanyang nais. Sige, Binibini, magpatuloy ka. Yamang nandito na lamang din tayo kasama sa Supremo. Bakit hindi pa tayo maghalal ng tatayong Pangulo? Huwag kang papayag, Supremo. They're just, ano nga bang Tagalog doon? Ha? Ang pakiramdam ko ito'y isang patibong. Mas madami ang kanilang bilang kaysa sa atin. Kaya't dehado ang ating grupo. Hayaan mo siya, Binibini. Ang lahat ng ito ay kailangan maganap. Ang lahat ng nakatatak sa kasaysayan ay kailangan mangyari.
Ang paghingi mo ng atensyon sa iyong magulang ay hindi mo maklip. Ngunit ang pagdawit mo sa iba at ang pag-abuso mo kung anong meron ka ay siya lamang pagpapakita ng iyong pribilehiyo. Pribilehiyo, hindi lahat meron. Sana sa iyong pagbabalik sa kasalukuyan ay madala mo lahat ng iyong natutunan. Alam mo, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa'yo or maiinis. Nagpapatawag din ng Supremo. Bahala ka na dyan. Sa kabuuang 146 na boto, ang nahalal na Pangulo, Emilio Aguinaldo. Ipagpatuloy na natin ang halalan para sa pagka-Vice-Presidente. Pangalawa sa botohan sa pagkapangulo, ang Supremo. Hindi ba barapat lamang na siya ang hilal natin bilang Vice Presidente? I agree! Esther, tama ang kanyang sinabi. Hayaan niyo sila mga kasama. Pagpatuloy ang halalan. Ang nahalal na Vice-Presidente, Mariano Trias. Ang nahalal na General Kapitan, Artemio Ricarte. Ang nahalal na Direktor ng Digmaan, Emiliano de Dios. Ang nahalal na Kalihim Panloob, Andres Bonifacio. Mawalang galang na. Pero sa tingin ko ay may iba pang mas nararapat sa posisyong nabanggit. Isang taong may sapat na karunungan. Ano ang ibig sabihin mo, Ginoo? Direktahin mo na! Ang ibig kong iparating ay mas nararapat ang posisyong ito sa isang taong may sapat na pinag-aralan at mayroon nang napatunayan. Punyeta! Anong silbi ng halalan kung daming tumututol? Bilang pinuno at bilang supremo ng katipunan, pinapalawalang bisa ako ang nangyaring botohan at pagpupulong ngayon. Mga lapastangan! Hindi nyo na respeto ang mga ginawa ng Supremo. Naway hindi nyo pagsisihan ang mga pangyayaring ito. Mga kasamahan, yaong ating tinatawag na Supremong Andres Bonifacio ay nagkasala ng pagtatagsil. Walang kapatawaran ang kanyang paglaban at pagsuway sa ating itinatag na pamahalaan. Pinag-uutos ko sa pamamagitan ng kapangyarihang iniatang sa akin ng katipunan. Dakipin siya at parusahan ang sino mang sumuporta, sumapi sa kanyang ginawang kalikuan ay paparatangan ng kaparehas na kapalaran at saka kaparusahan. Sa iyong pagbabalik ay ang kanyang pagkamatay. Ano? Huwag nang maraming tanong binibili. Hindi mo na ito marapat pang matuklasan. Mag-umpisa ka na magpaalam. Sadista ka rin ano? Alam mo ba kung gaano kabigat ang umalis? Na alam mo gano'n ang mangyayari sa kanila ng kapatid niya? Ikaw ang mamili binibini. Pabalik ka sa kasalukuyan o mananatili ka sa nakaraan. Ito na ang huli, binibini. Gagabayan mo pa rin ba ako? Gusto mo pa ba? Hinuhuli na sila sa mga oras na to. Why must I live in the worst moment of their lives? Tapos, sa pagbabalik ko, hindi sila makahanap. I guess, hanggang sa huli, makasarili pa rin ako. Hindi ba mababago ang kasalukuyan sa ginawa ko? Sa pagbabalik mo ay mabubura ang alaala mo sa kanilang isipan. Ngayon binibini, pinapipili kita. Gugustuhin mo rin bang mabura ang kanilang alaala sa iyong isipan? O nais mo na lang habang buhay itong manatili sa iyong isip? Oras na para magpaalam, binibini. It was a good time, Pugot. Thank you. Hoy, paano ka? Anong nangyari sa'yo? Hoy, iniiyak mo. Ba't dyan ka na natulog?
Good morning, Miss. Oh, good morning, Miss Alessa. Have a seat. I have already advised this. I will listen. Oh, I see. This is so much better. Finally, Miss Alessa. I guess I'll see you on your graduation. Congratulations, Miss Alessa. Thank you so much po. Uy! Hey, wait! Wait! Bakit po? Sino po sila? Hindi mo ba ako nakikilala? Huwag mo akong niloloko, ha? Bakit? Sino ka ba? Sure ka bang di mo ako nakikilala? Oo! Ikaw ate ha? Siguro style mo lang yan oh. Siguro type mo ako ano. Siguro hindi nga. Okay po, thank you. Have a nice day. Sayang, ganda na nun eh. Riego Aquiles. Montefalco Claudette. Alesmo Lane Nicole. Montefalco Josiah Travis. Macalinaw Micaela Grace. Sa loob ng 4 na taon na magkakasama tayo, I am truly grateful na kayo mo naging friends ko. Thank you for being so understanding, and thank you for being the most patient friend that I could ever ask for. Hoy! Ano ba? Kikita ba tayo para naman sira? Ano ba yan? Walang iiyak ko. Dapat na lang. Nasa siya ko dahil mong umuwi ako. Jesus na ako umaga. Dapat yan din pa nila ako umaga. Ito naman tayo yung dalawa. Ano yan eh pare? Ulo! Ulo pa ako tayo. Ako dito eh. Okay natin. Ano naman yan? Hello? Ay, wala po. Ano lang? Yes. Lalo. Sorry. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog sa sikat ng araw, mutiyang mahalaga sa dagat silangan, kalwalatiang sa ami pumanaw. Masayang sa iyo'y aking itutulot ang lanta kong buhay na lubhang malungkot, maging maringal man at labis ang alintog. Sa kagalingan mo ay aking tinghandog. Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kipkip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahahapis. Saan man mautas ay di kailangan, sipres o laurel, liryo may patungan, pakikipaghamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan.